natin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is December 15, 2025. Diyan sa may Cecil Store, Gonzales S. Drive, Balong Bato, Balintawak, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may SM Manila, sa may San Marcelino Street, Natividad, Almeida Lopez, corner ng Villegas po yan. Barangay 659 Ermita, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali lang po marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Makinig tayo ng mga nagbabagong kulit at mga talakayan. Mas madali ang serbisyo sa DSWDL para sa lahat na nag-a-apply ng social welfare and development aid o SMADA. Mag-login lang sa help.dswd.gov.ph para sa registration, license fee at accreditation. Sagutan ng form, submit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagan kita, tumawag sa 02891-181 o i-follow ang DSWD standard bilang para sa buong mahalaga sa DSWD. Wow! Perman na! Sa panahon, parang lahat doon. Oo, hindi. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang magkaroon ng bigugan. When gaming, dapat balanse din. Hindi pa dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When gamer quantity, tuloy lang ang saya. Visit www.agor.ph/regulatory. Even fun at agor.ph. Responsible gaming at agor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hoy! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka sa pamimili ngayong darating na Pasko. Pupunta ka sa mga tiyangge o kaya sa mall. Maging alerto sa mga dalang gamit, wallet, cellphone at iba pa. Iwasang maglabas ng mahalagang gamit sa pampublikong lugar. Kung maaari rin ay iwasan isama ang mga bata sa pamimili. At kung isasama ang mga bata, siguraduhin may ID sila na nakasabit sa kanila at hawakan ng pamimili para maiwasan sila ay mawala sa sisisikan ng mga tao. Pwede rin namang mamili online ang mga panregalo pero siguraduhin sa mga kilala at lehitimong website o apps lamang mamimili at huwag magbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa seller o kausap tulad ng one-time PIN, OTP o password. Kaalawan at iba pang impormasyong maaaring maglagay sa inyong pamilya sa alanganin. Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon mula sa DPMM Radio Patrol sa Istreta at DPMM Tele Radio. Basta AM, DCMM. Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24.
kinundinahan ng ang panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa Esponda Shoal sa West Philippine Sea. Hinarang po at binomba ng water cannon ng 5 barko ng China Coast Guard at barkong pangisda ng China ang mga Pilipino sa Esponda Shoal. 3 mangingisdang nasugatan habang 2 bangkang pangisdang napinsala sa halos 3 oras na pangaras ng China. Matapos gumamit ng water cannon, abay bumaba pa po ang ilang tauhan ng China Coast Guard at sumakay ng rigid hull inflatable boat saka lumapit sa mga bangka ng mangingisdang Pilipino at pinutol yung anchor line. Ano mo yan? Napakahuli naman. Napakahuli. Oo. Tinatayang 20 barkong pangisda ng mga Pilipino ang hinarest ng mga barko ng China. Hinarang din ng mga barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard na sumaklolo sa mga mangingisdang Pilipino. Sinabi ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nalagay sa peligro ang mga Pilipino dahil sa aksyon ng China. Ang pinakadelikado dito is yung kaligtasan ng ating mga isda dahil yung bangkang sinasakay nila ay nasusundan po. So try to imagine, eto mga bangka na gamit nila na pangisdaan ay gawa lamang sa kahoy and you can just saw from the video the very powerful blast of water na lumabas dito sa water cannon nila. Inilingis ni Senador Rizal Tiveros na dapat umaksyon ng pamahalaan laban sa agresibong kilos ng China at palakasin ang maritime at defense capabilities ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Biniyak naman ng Philippine Coast Guard na hindi pagbabawalan ng mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea. Wala pang napaulat na pinsala mula sa pinakawalang rocket ng China. Kabilang sa posibleng drop zone o pagbagsakan ng debris ang kadagatang sakop ng El Nido at Puerto Princesa sa Palawan, gayon din sa Tubataha Reef Natural Park, Haji Mutamad sa Basilan at Pangutaran Island sa Suluk. Walang nakitang pinsala sa karagatan o kalapit na lugar sa kabila ng malakas na pagsabog na narinig sa Puerto Princesa City. Nauna nang hinikayat ang publikong iwasang hawakan ang hinihinalang rocket debris na posibleng may peligrosong kemikal tulad ng rocket fuel. Sinasabing banta ang debris ng rocket ng China sa kalikasan, partikular sa mga komunidad na hanap buhay ang pangingisda. Sa Parañaque City, nasagip malalaking Chinese na dinukot sa barangay Dongkal. Natagpo ng biktima sa condominium unit kung saan naaresto 5 suspect na pininimula ang mga dayuhan. December 9, awak na ng mga kidnapper ang biktima at humingi na 1 milyong pisong ransom. Unang nagbigay ang pamilya ng Chinese ng 500,000 pesos sa mga suspect pero hindi pa rin pinakawalan ng biktima. Inaalam na kung legal ang pananatili ng mga suspect sa Pilipinas. According dun sa mga suspects natin, may utang daw sa kanila yung victim. So, hindi nakakabayad yung victim, kaya kinidnap nila para magbigay yung ransom at bayad na rin dun sa utang. Si NCRPO spokesperson Major Hazel Asido. Sa Leyte, posibleng masibak sa serbisyo ang pulis na nagpositibo sa iligal na droga sa Palumpon. Sila sasampahan ng kasong administratibo ang pulis na may ranggong corporal na nagpositibo sa confirmatory drug test noong December 13. Maaari ring masampahan ng kasong kriminal ang pulis na natuklasan gumagamit ng iligal na droga simula pa noong Setyembre. Sa Samar, patay ang retiradong pulis matapos pagpaparilin sa loob ng Cockpit Arena sa Calbayog City. Nagabang ng sabong ang biktima ng lapitan at parilin sa likod ng hindi nakakilalang gunman. Natumba pa sa upuan ng biktima habang tumakas ang suspect habang nagtatakbuhan ng mga tao sa sabungan. Tinutugis ng gunman na habang inaalam pa ang motibo sa krimen. Sa Negros Oriental, 8 ang patay sa bumaliktad na multicat sa bayan ng Ayungol. Sa investigasyon, pagpikasa na sa sementeryo ang mga biktima nang mawala ng preno sa sakyan habang binabaybay ang matarik na highway sa barangay Tigub. Dahil dito, nagdire-diretso ang sasakyan sa bakanting lote kung saan dito pumaliktad. Dead on arrival sa ospital ang mga nasawi.
habang 4 din ang nasugatan, kabilang ang 2 menor de edad at driver ng multicab. Sa Quezon City, patuloy na hinahanap ang babaeng nawala bago ang kanyang kasal kahapon. December 10, nagpaalam lang si Shera de Juan na bibili ng sapatos, pero hindi na po nagpakita. 4 na araw bago ang kasal kay Mark R.J. Reyes. Nakunang pa ng CCTV si Shera nang dumaan sa gasolinahan pero hindi na namataan papuntang mall. Ayon kay Mark, wala silang tampuhan at wala rin siyang kilalang nakaaway ni Shera. No? Ano ba yun? Mahal, pera. Di ba lang, uwi ka na. Kasi hindi lang naman ako yung naghihintay sa'yo dito. Ang dami nagmamahal sa'yo, mga katrabaho mo, mama mo, ilang araw nang walang tigil ang pag-iyak. Papa mo, hanggang ngayon may sakit pa rin, hinihintay ka namin dito. Tumulog na po ang pamilya de Juan sa QCPD at nakatakdang isailalim sa technical analysis ang cellphone ni Shera para sa investigasyon. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Jai Ho. Go Jai Ho! Isang magandang Monday morning, Kuya Alvin and Abby Torres. Sa ating Showbiz Spotlight, itinahagi nga po ni Luis Manzano ang suwelang karanasan ng masiraan ng sapatos sa taping ng ABS-CBN Christmas Special 2025. Sa Facebook page, nag-story ang TV host dahil hindi na matanggal sa hallway ng ABS-CBN ang dumi mula sa nasirang sapatos. Paliwanag nga po ni Luis, matagal na niyang hindi nagagamit ang sapatos at nagulat nang biglang magbakbak sa gitna ng shooting. Natawa ang netizen sa social media post ng TV host at pinuri ang accountability ni Luis sa duming iniwan ng nasirang sapatos. Hindi ko man lang namalayan na nagbakbak na pala yung sapatos ko. Sorry po sa ABS. Ako lahat to. At para po sa ating Showbiz Spotlight, ako nga po ang nag-isang beshi ng bayan at ang gosta ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Parang dagdagan mo pa yung makeup mo dyan. Parang mapusyaw eh. Naku Kuya Alvin, beses na palang po yung labi ko. Hindi pa nagpas ko na nga po yun. Wala ko sa Kulang pa, dapat na pula-pula para tapas ko. Eh, para tayo naka-red. Malaman kung may mga Pilipino na nadamay. Kasabay nito, nagpaabot po ng pakikiramay ang DFA sa mga biktima maging sa kanilang mga pamilya. Pinayawan din po yung mga Pilipino po doon na manatiling alerto at maging makinig. Ikapral, narekomendado sa Suha ng Administratibo ng Komisyon kabilang yung kaugnayan sa ₱75 milyon na boost flood control project sa Bukawi, Bulacan. Idinawit yung former Undersecretary sa Budget and Version at take-back ni former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at sinabing ito umano yung nagtatakda ng budget ceiling at sa mga alok po ng DPWH sa National Expenditure Program taon-taon sa bilang na noong 2023 hanggang ngayong taong 2025. Inaantabayan na natin sa atin din yung pagdating ni resigned Commissioner Bates Simpson para mahinga natin siya ng huling pahayag para ngayong huling trabaho niya dito sa Independent Commission. Si Cabral ba, kay Cabral ba yan, Ben? Subpuena ba yung ipinadala o imbitasyon lang? Sa Pina. Sa Pina. Saan pinadala? Saan ba ang address yan? Sa Cavite? Hindi ko alam kung saan yung kanyang yung address na pinadala ng Independent Commission. Wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang optical blue brightener. Masado sa kapatiran. May anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? Ganon. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Sapat po sa inyo. Ay! O yan, Romy Carandang ng PVP. Subok na matibay, subok na matatag. Saka si Ka Jerry Labasan at si Kabet, magandang morning po. Salamat po. At happy retirement pala. Today, ang last day ni RD Ninong
Ninong Dong Tolentino. Ba, tumuloy ba? Oo. Bata pa niyan eh. Bakit nag-retire na kaagad? Mukhang bata lang. Mukhang bata nga ito kay RD Dong, eh, no? Iba pogi, iba na pogi. Kaya habulin eh. Habulin eh. Sinabi ko lang naman habulin eh. Hindi ko naman sinabing si Ninong Dong mo ay nagpapakabol. Iba yun. Alam yan ni Ninong RD Ronaldan. RD Ronaldan, magandang morning. Kumusta ba si Dr. Helen? Thank you, salamat po sa inyo. Oo, at magandang morning kay Ate Emma Hoya. Wala pa kaming bagong payong ha. Yung dinala yung payong dito. Yung nakaraan ha, medyo luma na. Luma na yun. Ano yung mga taga-PS Bank? Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Sabi na lang, may bugbong na mga sahod. What's the state of the technology? May aluminum Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. na kailangan paniwalaan natin ito. Pero alam mo na, kailangan pagdating ito ng mga inaakusahan. Kasi nga parang, tahimik pa yung inaakusahan dito. Kasi I think, sabi ko nga, mukhang may connection talaga siya sa kanila. Alam mo na, yung talagang kilala nila siya. At meron talaga siyang may ugnayan siya sa kanila, sa mga Duterte. So how deep is the relationship, is the connection, yun ang kailangan sagutin din nila. And then itong mga aligasyon na ito, na napaka-selan, na napaka-seryoso. Nasabi pa nga niya, meron pa siyang magdadagdag. Nakasabi yan sa update niya. And that update is extended November 29, na talagang duly notarized. Meron daw talagang pumasok doon na notary public na sinumpaan niya. Ay, na-publish na yan eh. Na-post na yan. So, that's a matter of a public notice na. So, sinabi niya yan doon sa affidavit niya na hindi ready. Meron nga sa mga pinangalanan din. Sa interview sa kanya, meron na siya mga binanggit pa na mga alleged drug lords, mga alleged pogo personalities. Yan, yun ang mga nagkapondo. Yan po ang mga natin lahat, ma'am. Oo. Hanggang dito muna tayo na overtime na po ako. Opo, kanami ang mga pagkako. Opo. Nasa harap na ako ng venue ng aking meeting na alas 8. Ayun, nakapas lang po itong sasakyan. Pag dinanahan si Congresswoman, talaga pa ito, walang ano eh. Pero take it easy dahil Pasko ngayon, mama. Magpapasko ngayon. Opo, sa dami pa ng mga iba pang mga bagay sa mga bagay ngayon. Merry Christmas po. At hahanapin po namin sa inyo ang laing. At saka hindi ko express. Babantayan na naman natin. Alam mo kung bakit? Kasi masarap siya talagang magluto ng laing. Oo. Kaya lang, hindi nakalala sa akin ng blood sugar. Talaga, pero, oo naman, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Thank you. Si Congressman. Ay, nandun, di ba? Oy, congrats, partner. Na naisingit pa yung laing at saka Bicol Express, ha? Pagkakataon na. Congratulations and congratulations sa bagong kasal. Ara and Fred Santos. Ay, Santos. So, binanggit ko na kanina, Ara Perez and Fred Santos. Oo, yung nakilala ko dito kasal niya si Doc Imay. Lagi daw Ano nakikinig ulit sa natin? atin. Kasi nakalilito, kumpare na natin. Kumpare na natin. Mga pinsan eh, di ba? Ang dahil si Congressman Martin. Ayun, si Senoro na doon. Siyempre, ang boss natin si Francis Toran. Ando doon. Andun din si Francis, ano? Oo, ang ganda-ganda kaya. Kumpare na pala natin eh. Bagay palang Christy Right. Oo, ang ganda-ganda. Ang bagay kay Francis Toran yung live stream. At saka nagulat ako, akala ko ang pizza. Again!
At Okay, then, naka-green oo, din. nandito. Oo, so kumpare na At natin. ikaw ngayon. naman, ang Late. Dali. Kami dumating ako pagkatapos na ng sermon. Ina. Tapos ang parking ko pagkala, traffic pala sa simbahan na yun. Oh my goodness, papasok sa simbahan. Kasi nahanap ko sa akin. Yung pala Hindi, church. simbahan, malaking Ang simbahan. malaki Oo. sa akin, Santa Rosario. Alam niyo yun, hindi taga, Oo. yung pagpag. Kasi nga, level up pala sila. Ito sa exam namin. Yung malaking nahanap ko, Basilica. Ay, iba pa, hiwalay pa yung Basilica. Oh, ay, congratulations ha. Nakakatuwa yung mami and daddy ni Ara nandun. Correct. Kami. Kasi mami yung dati ni Fred. Oh, congratulations, Ara and Fred. Mr. and Mrs. Ara and Fred. Ganon. Santos na. Eh, dami Santos, Vilma Santos, John Santos. Ang dami Santos. Santos. Kasi kung isa lang, Santo. Kung madami, Santos. Plural. Ang kulit. Ikaw? Alukuhan ka na naman. Oh, alam na eh, ano mo to, pasalamatan mo, dapat busy sa baykan. Kaya sinamahan ka. Bakit yes tayo natapos na gabi? Ay, no. Day off niya pumasok Sabado Linggo. Talaga Oh. ang Kasi naman pala ikaw. Kasi nga, reporter. Reporter. Kasi talaga kapag ka-alili lang. Hindi, public service naman. Oo naman, sobra kasi linggo ay nagtrabaho. Hindi, pero matatapos pa. Kaya ba tapusin today? Today daw, bakit? Wala ka na-discussion ang habang. Ay, hindi naman. Hindi na, in fairness, hindi naman. Oo. Naman sila, talagang Oo. In fairness, hindi, pero may deadline na sila. Kailangan matapos si Benny. Mukhang hindi Hindi, pero kaya pa ba? Kung halimbawa hanggang Friday, abot pa rin. Hindi, abot pa rin. Abot pa rin naman pala eh. Hayaan mo sila. Anong ginagawa ng pag hindi umabot? Kaya nga, sige, magda kayo. Ay, Donald Martinez, pakibati ang aking may bahay, si Mau. Wow. 14th wedding anniversary na daw sila, partner. Mau lang si Mau. Isa ka lang bayani kapag susunod kay Don. Jen Mariano Capiz, good morning Hi, sa Jen. mga 809 ng Gabriel Sibuto. Doris Sigornia po. Sunod ng tangnan ng bayan with the one and only Mediano Matadores, Sigornia and Robert Mano. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa Isang Pilipinas 809! Ang morning tandem ng bayan. Alvin El Chico at Doris Sigornia sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. PPMM, Radyo Patrol, sa isenta, nagbabalita sa trending zone, saan man sa buong mundo, PPMM. Over 300 stores nationwide. EOS or sa pag-aaral ng mga anak nila or, ito yung talagang Sino-sino sila? Ilang senador, ilang congressman, ilang taga-DPWH, ilang contractors. Ayan, pero inaasakan natin na tayo dahil nga ang sabi ni Bago Magpapwa, wala silang benefit pa. Dahil at ang sabi rin ng ating mga kabayan, nagbilis pa na sila nakukulong. So, mag-aasang tayo kung sino nga tayo mga British. Ayan, sige, abangan natin yan. So, nasa airport na ba ang Presidente Bonget? Wala pang abiso na kayo. Di kami sinabihan kung anong activities na ngayong araw. So, mag-aasang pa tayo. Akala ko kasi sinayaan yung, yung tawag doon sa airport, yung automatic. Yan, e-gate. Ayan, e-gate. Tingnan natin lakay dahil walang advisory ngayon. So, wala nang schedule kung ano activities ng Pangulo ngayong araw ng Lunes. Wala pa lakay, hindi pa sumasagot ang palasyo kung anong schedule ng presidente ngayong lunes. Hindi ba nag-uusap si Yusek
Castro, ha? At saka si Masukat. Siyempre, ito na. Masukat. Pagkita na aking bubit, daw ito sa mga sumipat yung Manong Lucas. Yan ba yan? Anyway, sabi na aking bubit, talagang ang Malacanang talaga ang napakalaking snake pit. Ayan, dami na yung palang faction, ayan, dyan sa Malacanang, sa administrasyon. Akala ko tatlo, sabi ko parang tatlo. Hindi lang. Anyway, kaya ito yung mga faction na ganyan, away-away, siraan. Ang maganda yung Kaya, ang tinatamaan dito ang administrasyon ng Pangulo. Tatay dun. Mas maganda sana kung trabaho lang silang lahat. Dapat United Na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Paalam po.